Mga kababayan, mga katambay, si Kamanong po, nagbabalik po muli para po magkomento po sa inyo. Samahan niyo po inyong likod dito po sa Tambayan mga kabayan. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa ating lahat. Saan man sulok ng ating bansa o saan man sulok sa ating bansa o saan man sulok sa mundo tayo naroon, maingatan po tayo mga kababayan. Ito po, komentuhan po natin mga tambay. Ito pong mga ebidensya na naman daw po. Bagong mga ebidensya na naman na sinumite o sinubmit po sa ICC mga tambay. Talagang ibang klase po ang ginagawa po nilang panggigipit o demolition job sa ating dating Pangulong Duterte, mga kababayan. Talagang gobyerno pa yata ng Pilipinas ngayon ang talagang number one prosecutor yata ng dating Pangulong Duterte. Yung pinaglingkuran niya ng tapat at ibinangon niya po ang ating bansa, lalong-lalo sa pagkakalugmok at siyempre po, lalong-lalo po sa napakatinding problema, di po ba? Lalo-lalo po sa pulburon at sa mga kriminalidad. Na matindi po ginawa ni dating Pangulong Duterte sakripisyo sa problema po ng ating bansa. Napakarami po niyang sinakripisyo pero iginanti lang po sa kanya ng sumunod na administrasyon katulad po nito ng Binagoong Pilipinas. Ito po, mga kabayan, ang mga taong walang utang na loob, mga tambay, mas kinakatigan pa nila yata ang mga gumagawa ng masama kisa sumusugpo ng masama. Hindi kaya. Ito po, pakinggan po natin mga tambay ang balita at komentuhan po natin. Jed, anong nilalaman itong mga bagong ebidensyang isinumite ng prosecution sa ICC? Magandang tanghali, Nel. Kabilang dito sa mga bagong ebidensya na isinumite ng prosecution ay yung pagpatay umano ng Davao Death Squad sa termino ni dating Rodrigo Duterte. Davao City. Sa isang dokumento na may petsang July 1, ibinahagi ni ICC Deputy Prosecutor Mame Magyayanyang ang kabuuang 1,062 na bagong ebidensya. Sa naunang 10 batch, mahigit 1,400 na ang ebidensyang naisumite. Ang hakbang na ito ay bahagi ng Rules and Procedure ng International Criminal Court. Layo nitong masiguro na nabibigyan ng sapat na pagkakataon ang depensa na suriin ang lahat ng materyales bago ang nakatakdang confirmation of charges hearing sa September 23 ngayong taon. Kasama rin sa ika-11 batch ng mga ebidensya ang mga pagpatay na naitala sa pagsasagawa ng barangay clearance operations noong nakaupo bilang presidente si Pangulong Rodrigo Duterte. Kasama rin sa ebidensya ang background information sa kaso. Samantala, nanindigan si Atty. Nicholas Kaufman, lead counsel ni dating Pangulong Duterte, na walang kinalaman ang kanyang kliyente sa mga pagsira umano ng mga ebidensya sa kanyang kaso. The former president did not destroy any evidence. No one on his behalf destroyed evidence. I'm not going to get into the argument as to who destroyed evidence, but destroying evidence is a criminal offense. My client did not commit criminal offenses. He's here facing charges that he did commit criminal offenses, that he was responsible for an illegal drugs war. Samantala, tuluyan ng ibinasura ng International Criminal Court ang petisyon ng kampo ni FPRRD na idiskwalipika ang dalawang ICC judges sa pagdinig ng kasong Crimes Against Humanity laban sa kanya. Nel, sa kabila nitong mga update sa kaso ni dating Pangulong Duterte sa ICC, palaging sinasabi ng kanyang lead counsel na si Atty. Kaufman na respect the judicial process at patuloy aniya sila sa pagtatrabaho at kumpiyansa ang kanilang kampo na may uuwi o mapapalaya ang dating Pangulo mula sa ICC. Ayan muna update, balik sa'yo, Nel. Matindi po mga tambay, no? Sa ngayon po talagang nakikita na po natin ang sitwasyon po talagang nakipagsanib puwersa na po talaga yata ang gobyerno dito po sa makakaliwa yata at siyempre po sa grupo ni De Lima, sa grupo ni Trillanes at ito pong grupo nila Hontiveros di umano mga tambay. Ibang klase, no? Kasi po ito po yung mga kritiko ng dating Pangulong Duterte nung mga napakatagal na pong panahon, kahit pa po nung panahon na Pangulo ang Pinoy
ay talagang grabe na po ang ginawa po nilang pagpapabagsak dyan sa dating Pangulong Duterte. At sinama pa po nila yung sinasabing Davao Dead Squad, mga tambay. Wala na nga po yan kahit mismo po sa panahon ni De Lima, nung siya po DOJ Secretary, ay wala na po mga ebidensya dyan. At ibinasura na nga po yan ng DOJ noong panahon po nila. Ito po, pakinggan po natin yan, mga tambay. At ngayon po, binubuhay na naman nila, mga kababayan. Napakahusay po nila. Talagang sanay na sanay po yata talaga sa sinasabing para lang ikaw ay mapabagsak, gagawin lahat ang sinasabing tanim ebidensya at tanim testigo yata, mga kababayan. Ito po, pakinggan po natin noong mga panahon na mga nagdaan kung anong klase po ang kanilang ginagawang investigasyon dito po sa ikinakaso na naman nila. Ito pong DDS na sinasabing Davao Death Squad, mga tambay. Pakinggan po natin ito. Wala na raw patutunguhan ang investigasyon ng Department of Justice sa Davao Death Squad. Ayon kay Acting Secretary Emmanuel Caparas, wala silang sapat na ebidensya na magpapatunay na meron ngang death squad. Hindi na raw mahagilap ang nag-iisang witness na naghain ng affidavit tungkol dito. Matatanda ang iniugnay ang Davao Death Squad kay incoming President Rodrigo Duterte. Katulad ng sinabi ko naman dati tungkol sa DDS, may lumilitaw, tapos nawawala, tapos may lumilitaw. It's very difficult to proceed on that basis. There are affidavits, but if you want to confirm the affidavit, you have to talk to the witness. The witness is not there. No? Siniguro naman ni Caparas na isang fully functioning Department of Justice ang madadatnan ni incoming Secretary Vitaliano Aguirre. Nakita niyo po, mga tambay, ang nangyayari po dyan sa issue na yan. Di ba? Nakita niyo po, mawawala na. Di ba? Wala na. Tapos biglang lilitaw. Nakita niyo po, politika. Politika po talaga yan At grabe po ang ginagawa nila po dyan na talagang pagpapabagsak, demolition sa dating Pangulong Duterte. Mga kababayan, 1,000 plus po yung sinasabi nila. Kasama na po ito, 1,400. Kasama na itong mga sinasabing bagong mga ebidensya na naman na isinumiti po, mga katambay. At galing po yan at may suporta po yata yan. At karamihan po yata dyan hindi kaya makakaliwa. Na ang kakapal po ng mga pagmumukha yata nito, mga tambay. Hinahanapan po na isang damukal na sinasabing paglabag sa human rights. Dito po sa sinasabing war on pulburon, mga kababayan. Pero yung panahon po nila na sila po nanunungkulan, panahon po ng katulad po nito ni De Lima. Kasi grupo po nila, De Lima po yan Lalong-lalo po yung binubuhay na naman itong mga kaso na ito, na basurang-basura na po ito. Hinahanapan po nila na napakaraming nagurgor nung panahon po ni dating Pangulong Duterte, na puro masasamang tao po halos ang nagbigay ng perwisyo sa ating bansa. Pero nung panahon po nila, napakarami pong ginurgor, mga tambay. Ito po, 1,000 plus po yung sinasabi nila. Pero po ang pinagmamalaki nila at ipinakalat po nila sa buong mundo gamit po ang media. Kasama pa po yata ang dating Vice President na nagpapakalat din yata. At ang Rappler, mga tambay, nagpapakalat din po yata na mahigit 30,000 daw po ang mga biktima. Pero hindi naman po nila mailabas yan. Nakita nyo po, nagsusumiksik po sila sa 1,000 mahigit. Mga kababayan, nasaan yung mahigit 30,000 na pinakalat po nila yan sa buong mundo? Hindi po katulad nung panahon nila. Pax. Totoo po. Totoo, record. Mga kababayan, 85,000 po mahigit ang natsugi. At karamihan pong natsugi ay mga normal na tao. Pero hindi po hinahabol ito ng human rights. At hindi rin po ito hinahabol at para imbestigahan ng ICC. Sa panahon po nila ito, katulad po nitong mga nagsasampa at nagdidiin sa dating Pangulong Duterte, karamihan pa'y makakaliwa. At grupo pa yata ito nila Trillanes, Hontiveros at De Lima yata. Pero nung panahon nila, ito po, ibalik tanaw po natin kung gaano po karami ang natsugi na normal na tao sa panahon nila, na wala pong kakaibo-kibo ang human rights, mga kababayan. Ito po, pakinggan po natin ito. There were 85,878 recorded killings. You were the
Justice Secretary during the Aquino administration. Why did you not investigate these killings? Nagisangan ng gusto ni Senador Jinggoy Estrada ang dating Department of Justice Secretary Laila De Lima under Pinoy administration sa pagdinig sa Senado dahil mas malala pa pala ang patayan noong kanilang panahon. Pagsisiwalat pa ni Estrada, umabot sa mahigit 85,000 ang napaslang at karamihan sa mga ito ay biktima ng mga adik kumpara sa panahon ni PRRD na puro adik naman at durugista ang napaslang. Nanggagalaiti nga si Estrada dahil walaan niyang ginawang investigasyon si De Lima na nooy siya pa ang sekretary ng Department of Justice at puro lamang kapalpakan ang ginagawa. Tinawag pa niya itong incompetent at inutil dahil sinayang lamang umano nito ang pera at resources ng taong bayan. Tila nabaliktad nga ang mundo ni De Lima at Senador Riza Ontiveros dahil imbis na si dating Pangulong Duterte ang kanilang pahiyain sa Senado, ay sila pa ang nahulog sa bitag. Totoo po yun mga tambay. Sila po yung talagang problema. Nagbigay po ng malaking problema sa bansa. Sila po yun Yung binigay po sa ating problema, panahon po nila yun. Kahit po sa panahon ngayon, puro problema po ang binibigay po sa ating bansa. Kahit po ngayong bagong administrasyon na tinatawag na bagoong, ano po ba ginawa sa atin na paglilingkod? Mga kabayan, 3 taon na po mahigit. Ano po ginagawa sa atin? Pamumulitika, puro Duterte. Nakita nyo po, korupsyon, issue ng isang damukal na korupsyon. Diyan po tayo dinadala. Walang lubay. Pero yung problema ng bansa, tayo po nagsasakripisyo. Tayo ang naghihirap. Tayo po hirap na hirap sa sitwasyon natin ngayon. Na wala po silang solusyon. Maliban puro sa Band-Aid. Puro Band-Aid ang solusyon nila. At karamihan pa, puro salita. Puro release, puro media mileage lang po, pampabango. Lalong-lalo po darating ang SONA. Hindi po ba? Kaya nga po yung sinasabi po natin, yung ginagawa po nilang pagtatanim ng mga kaso, na gawa-gawa lang di umano. Dahil sila po talaga yung totoo na nagbigay sa atin ng napakalaking problema sa ating bansa. Lalong-lalo po sa napakarami pong pagtsugi. Hindi po ang dating Pangulong Duterte ang napakarami pong sinasabi nilang chinugi o biktima na sinasabi nilang human rights o pagsugpo sa pulburon. Sila po, hindi po nila ginawa ang kanilang trabaho. Napakarami pong biktima. Mga normal na tao po ang natsugi nung panahon nila. Pero ayaw po nilang buksan ito. Ayaw nilang bigyan ng katarungan yung mga pamilya na mahigit 85,000 nagdalamhati dahil po biniktima ng masasamang tao. Mga kababayan, nakakalungkot Pero pagka ang masasamang tao po ang nagiging biktima, buhay na buhay po sila. Mga kababayan, talagang pinagtatanggol pa nila ang masasamang tao. Pero yung mga mabubuting tao na biniktima ng masamang tao, tahimik po sila. Kaya anong klase po mga tao ito, mga kababayan? Anong klase po ito? Ito po ba'y naglilingkod lang para sa masasamang tao? At hindi po ito naglilingkod sa mabubuting tao? Ito po nga mga nagdidiin sa dating Pangulong Duterte. Lalong-lalo po kasama pa ang gobyerno yata ngayon na umuusig at nagpapaka-prosecutor yata sa dating Pangulong Duterte. Para po yata pagtakpan nila lahat ng mga kabalbalan nila, kapalpakan. At ang pagiging hudas at taksil sa bayan di umano, itong mga ito. Kaya kailangan nila idiin at talagang pipilitin yata nila na hindi na makalabas ito. Hindi kaya. Pero mga kabayan, sa ginagawa naman po nila ito, mga gawa-gawa at puro tanim at binubuhay na issue na sarado na dahil panahon pa nila, hindi man lang nila ito makasuhan. Di po ba? Matagal na po ito Kahit po nung panahon pa ng DOJ Secretary na napakaraming natsugi na si De Lima, tinatrabaho na po nila yan ang dating Pangulong Duterte at kinakabit na po yan sa napakarami daw pong natsugi, lalong-lalo po sa pagsugpo niya. Inumpisahan nila yan, imbestigahan sa Davao, kaya nga tinawag nila na may Davao Dead Squad pa yan Di po ba? Pero wala pong nangyari dyan na basura Puro gawa-gawa dahil nga po
Politika po yan eh. Dahil nakita po natin yung mga inilabas nilang ebidensya dyan. Katulad ni Matubato at ni Las Cañas. Di po ba? Sino po may mga daladala niyan? Di po ba sila Trillanes? Kasama sila De Lima at sila Hontiveros di umano. At mga grupo po yata ng makakaliwa. Hindi po ba? Kaya dito po mga tambay, ito pong ginagawa nila sa dating Pangulong Duterte. Hindi naman po magtatagumpay ito. Dahil sa sitwasyon po ngayon, hindi lang naman po ang Pilipinas ang nalalagay sa kahihiyan sa ginagawa nilang panggigipit, pamumulitika, demolition job ang ginagawa nila sa dating Pangulong Duterte. Hindi lang naman po ang Pilipinas ang nalalagay sa kahihiyan, pati po ang ICC. Ang ICC po, wala na po magtitiwala dyan na bansa. Pagka ganyan po, ang sistema ng kanilang ginagawang pag-imbestiga at paglilitis sa isang sinasabi nila na napakarami daw po naging biktima. Mga kababayan, nakita niyo po, malalaman ng buong mundo yan. Yung sinasabi nyo na napakaraming chinugi, mga kababayan, hirap na hirap kayo na patunayan yung sinasabi nyo mahigit 30,000. Pero ngayon, kung ano-ano pang ginagawa nyo, delayment, puro delayment po, dinidelayed nila. At sinasabi pong, yung mga sinasabing ebidensya, nakita nyo po, umabot na po ba ng 10,000? Hirap na hirap. Pautay-utay. Paunti-unti. Kung talagang totoo ang sinasabi nila ng mapakaraming biktima, matagal na po yan. Lumitaw na po yan kahit pa nung panahon pa nila. Di po ba? Wala eh. Kaya po karamihan po dyan, komento ko po, karamihan na nilalagay nilang mga testigo dyan, bayaran di umano. Binabayaran. Yata. Pero, meron pa rin pong isang matindi dyan na mapag-iisipan natin katulad po ng komento ko. Ang komento ko po, karamihan po dyan sa mahigit 1,000 na yan na sinasabi nila ay makakaliwa pa yata ang mga sinasabi ng testigo. Mga kababayan. Kaya basura po yan eh. Basura. Kaya nga lang po, grabe po kasi ang ginawa nilang pamumulitika sa ating bansa. Mula nung makabalik sila sa ating bansa, puro politika na po ang tinrabaho nila. Hindi po para ang ating bansa ibangon at paunlarin at bigyan ng ginhawa ang tayong mga Pilipino, bigyan ng ginhawa, makakuha ng napakaraming trabaho at mapaunlad at mapamura ang ating mga bilihin at gastusin natin pang araw-araw. Di po ba? Hindi po nila ginagawa yan at hindi nila kayang gawin yan dahil puro politika ang ginagawa nila. Puro pagpapabagsak. Kaya dito po sa ginagawa po nilang ito, lalo lang po nilang binabaon ang kanilang pagkatao at ang kanilang administrasyon ay lalong napupunta sa basurahan. Nasa basurahan na, napupunta pa sa kumunoy. Nabibisto po sa buong mundo kung anong klase lang pong lingkod bayan ng mga nakaupo ngayon. Walang tinrabaho. At nakikita rin po ng buong mundo kung paano po sila talagang mamulitika. Pinupolitika lang nila talaga ang dating Pangulong Duterte. Dahil malalaman po nila yan eh. Yung dati po na nag-aakusa, yung sinasabing, yung nag-aakusa na grupo, katulad po ni De Lima, ni Trillanes, ni Hontiveros di umano, itong grupo nila, kasama po ang gobyerno natin ngayon. Napakarami pong natsugi nung panahon ni De Lima, ni Pinoy. Pero never binuksan yan ng DOJ. Hindi nyo po ba napansin? Talagang pamumulitika yata. Binubuksan mo yung kaso ni dating Pangulong Duterte na wala na. Mismong DOJ sa panahon pa ni De Lima. Walang napatunayan dyan. Close book na yan. Di po ba? Diyan ka magtataka sa gobyerno natin. Yung sarado na at wala ng mga ebidensya at hindi na pinaniniwalaan dahil gawa-gawa lang yan, di umano nila Trillanes, De Lima at Hontiveros, di umano. Pero ngayon, tinatangkilik ng gobyerno natin. Nakita niyo po yung pagiging bias ng gobyerno natin ngayon. Hinahanapan mo ng napakaraming
napakaraming biktima ng pulburon. Hirap na hirap kang paramihin. Napakatagal na. Mahigit 100 araw na ang dating Pangulong Duterte sa ICC dahil kidnapping pa ang ginawa nila dyan. At kailangan din nilang pagtakpan yung issue ng kidnapping. Kaya nga kung saan nila dinadala ngayon ang issue ng bansa para matabunan lahat yan. Hindi po ba? Pansin natin kung saan nila dinadala ang issue ngayon para mapagtakpan nila yung mga kagaguhan nila di umano. Doon mo makikita yung biases eh. Kinakalkal mo ng pilit. Ibinabalik mo yung basura na kay dating Pangulong Duterte para lang masabi mo na ito'y masama. Lalong-lalo sa ginawa niya dahil siya'y presidente. Pero yung ginawa nung panahon ni De Lima na isang damukal, wala pa sa isang guhit. Hindi pa mala naka 1/4. Yung isinasampa nilang kaso, 1,400 plus. Samantalang yung kaso na Chinugi, mahigit 85,000 mga kababayan. Sa panahon po ni De Lima, wala pong binuksan man lang dyan ng DOJ para kasuhan ng kasuhan itong mga katulad ni De Lima na hindi sinulusyonan at ginawa ng paraan yung napakaraming krimen sa panahon nila. Hindi po ba yan ang dapat imbestigahan at padala sa ICC? Mahigit 85,000 ang natsugi sa panahon nila. Wala po ba itong kwenta, itong mga buhay na ito? Yung mga buhay po ba ng mahigit 85,000 ay mga walang kwenta lang po ba yan dahil mga normal na tao yan, yung mga biktima? Mas importante po ba ito na kailangan nilang ipakulong at baka doon mamatay ang dating Pangulong Duterte sa ICC? Sa 1,000 mahigit na sinasabi nilang napakaraming biktima? Ano po ba ang marami? Yung mahigit 1,000 na sinasampa nilang kaso o yung mahigit 85,000 na nangyari at ito po'y facts. Recorded po ito sa panahon nila. Ano po ang dapat po nating bigyan po ng katarungan? Yung masasamang tao na mahigit 1,000 o yung mabubuting tao na mahigit 85,000 na biniktima ng mga masasama? Tingnan nyo po. Tapos ngayon na naghahari sa ating bansa, ang kumikitil at nagdidiin sa dating Pangulong Duterte na siya'y masama ang ginawa niya sa kanyang paglilingkod para sugpuin ang illegal na pulburon, illegal na tawas, illegal na coke sa ating bansa. Nakita niyo po, trabaho ng isang presidente yan. Di ba? Protektahan mo ang iyong mamamayan na malayo dito sa napakasamang bisyo na ito. Na mailigtas mo ang mga henerasyon, mga kabataan sa susunod na henerasyon ng ating bansa. Di po ba? Pero nakita po natin ngayon yung nagdidiin. Gobyerno Gobyerno di umano mismo nagdidiin. At ang kasama ng gobyerno natin ngayon di umano, puro makakaliwa. At puro may issue at may kaso. Katulad ni Trillanes. Diba? Rebellion. Di umano ang ginawa niyan. At ang De Lima, sangkot sa mga pulburon. Gawaan ng pulburon nung panahon niya sa Muntinlupa. Nakita niyo po yung mga kredibilidad niyan? Yung mga grupo na yan. Si Hontiveros, ano po issue niyan? Nagbabayad, nagtatanim na ebidensya, milyones ang bayad. Issue niya yan. At sana imbestigahan din po yan ng Senado, ng ethics, sampahan po yan. Di po ba? Imbestigahan niya kasi yung sinasabi rin po na testigo niya na tumatayo ngayon na si alias Rene. Nahandyan din po, binabayaran din daw po, nakita niya. Yung ginagawa yung mga testigo na ginagamit nila sa ICC ayon kay alias Rene. At marami po magkakasabwat daw po diyan, gobyerno. Magkakasabwat. Kaya yan po ang dapat imbestigahan po at sana imbestigahan ng Senado yan. Para po yan mapatunayan din na ang ginagawa po nila talaga ng gobyerno ngayon ay sabwatan. Sabwatan di umano sa mga kaliwa. At lahat po ay tinatanim lang nila at binabayaran gamit ang pera yata ng taxpayer. Para po dito sa dating Pangulong Duterte at sa pamilya Duterte at sa mga kaalyado ng Duterte, kailangan po nila itanim ng itanim. Kapangyarihan ang ginagamit kasama pa pera ng bayan, di umano. Nakita niyo po mga kabayan? Kaya po yung nangyayari sa dating Pangulong Duterte, pera na lang po ito eh.
Pero basura po lahat ito. Bilang isang pangulong ng bansa, trabaho niya ito na puksain ang mga ayaw magbagong buhay sa lipunan. Pinili nila maging masama. Nagdamay pa sila. Dinamay nila yung mga normal na tao na maging addicted sa pulburon, sa tawas at sa coke. Hindi po ba? Dahil ginawa nila itong hanap buhay. Pati ang mga politiko, di umano, pati ang mga kapulisan, kaya nga naging narco-politics ang ating bansa. Di po ba? Kaya lang ganyan po yata kabobo. Ganyan po yata kabobo. Di umano ang ICC na sinasabi nila International Criminal Court. Bakit ko po nasabing ganyang katinding kabobohan? Nakita nila yung 1,000 plus na sinusumite na ebidensya. Pero hindi nila nakita yung PAX 85,000 na natsugi nung panahon ni Dilima. Nakita nila yung 1,400 plus na mga biktima raw po na nagsampa ng kaso. Pero yung mahigit 85,000, napakarami. Hindi nila nakita yon. Kaya masasabi mo na pati ang ICC yata ay sumusuporta sa makakaliwa. Hindi kaya? Hindi kaya makakaliwa rin itong mga ito? Makakaliwa na, mukhang pera pa yata. Hindi kaya? Kaya po ito mga tambay, sana po makita po ito sa buong mundo. Makita po sa buong mundo ang ginagawa po ng ICC. At siyempre po ang ating pamahalaan, ang ating gobyerno ngayon na pinamumugaran na yata ng masasamang tao ang gobyerno natin ngayon. Hindi kaya? Pinamumugaran ng lahat ng masasamang tao yata na naglilingkod po ngayon sa ating bansa. Majority kaya? Hindi kaya? Kaya grabe po ito. Sana po ito mabunyag po ito mga kabayan sa buong mundo. At naalam naman po natin na nag-uumpisa na po ang problema ng ICC. Nakikita na po sa buong mundo yan. Nakasanction na po ang mga asset niyan, lalo sa Amerika. Marami na pong problema yan. Pati mga personal account nila ay nakasanction na po, naka-freeze. At marami na pong prosecutor dyan ng under investigation po, mga kababayan, dyan sa ICC. Malaki po ang problema niyan. Si dating Pangulong Duterte na lang po ang bumubuhay dyan sa ICC na yan. At siya na lang po ang nililitis dyan dahil wala na pong bansa yata ang nagtitiwala riyan. Ang nagtiwala lang po yata dyan ang ating bansa. Hindi kaya? Dahil si dating Pangulong Duterte lang, kinidnap pa para madala dyan. Hindi ba? Kidnapping pa ang ginawa ng gobyerno yata para lang madala sa ICC. Dahil wala na pong nililitis yan. Wala na pong bansa halos na nagtitiwala dyan sa ICC. Dahil po nga sa kanila pong sinasabi ng Amerika, nagagamit daw po ang ICC sa pamumulitika at pera-pera daw po. Kaya nga napakarami lang investigasyon dyan sa ICC, pati ang kanilang kaperahan. Hindi po ba? Kaya nga lang po, nagkaroon po tayo ng sobrang galing na Pangulo. Meron tayong Pangulo na napakagaling. Sumusunod sa batas. Kaya nga po, kidnapping ang ginawa nila dyan di umano dahil sumusunod sa batas. At meron tayong presidente na hindi Judas, hindi taksil. At meron tayong presidente na marunong tumanaw ng utang na loob. Nung ibinalik sila sa kapangyarihan, tinulungan sila ng pamilya Duterte, ng Vice President, na siya'y makapupo o makabalik sa Malacanang. At pati ang kanyang magulang, pinayagang mailibing dahil nung panahon na yun ay Pangulo ang pinatapo nila. Di po ba? Ipinalibing, marangal. Di po ba? Binalik yung dignidad, respeto sa kanyang ama. At pati ang kanyang ina, nung mga panahon na yun, ay may problema rin at baka makulong pa. Pinigilan ng dating Pangulong Duterte dahil ito'y sa kanyang edad. Hindi po ba? Pero meron po kasi nga tayong Pangulo at pamilya ng Pangulo na marunong tumanaw ng utang na loob. Sa dami ng ginawa sa kanilang kabutihan, nakita po natin, ipinatapong po dahil ito po'y pagtanaw ng utang na loob po nila sa pamilya Duterte. Ganyan po sila tumanaw yata ng utang na loob. Ipatapon mo na parang hayop, kidnapping pa ang ginawa ayon sa Senado.
Pabagsakin mo yung tumulong sa'yo, i-impeach mo. Yung tumulong sa'yo para maging presidente ka na hindi ka nanalo vice president kay Leni Robredo. Ganyan po. Kaya po napakahusay po nilang mga politiko at napakahusay po ng kanilang pamilya. Mahusay po talaga silang tumanaw ng utang na loob. Kaya po ang nangyayari sa dating Pangulong Duterte, sa pagtanaw ng utang na loob, napakarami pong gawa-gawa na issue, kaso na sinasabing sila-sila lang yata ang may gawa, di umano, kasama pang makakaliwa. Nakita niyo po. Kaya kung yan po ay susuriin, at alam naman po natin na alam po yan ng legal counsel po sa pangunguna po ni Atty. Kaufman, na alam niya po yan. Makakalkal po niya na makakalkal yan lahat, mga kabayan. At umaasa po tayo, mga kabayan. Umaasa po tayo dahil ang ICC po ay malalagay po sa alanganin dyan. Hindi po tanga at hindi po bobo ang buong mundo. Ang bobo lang po lumalabas at tanga at nagpapaagago ang ating gobyerno yata ngayon. Dahil po sa sobrang kagahaman at ganid sa kapangyarihan. At syempre po, sa pera yata. At may bonus pa yata na pulburon. Hindi kaya? Kaya po dito mga tambay, ipagpatuloy ng ICC ang panggigipit at pinaniniwala niya sa buong mundo na tama yung ginagawa nila, lalo silang magkakaproblema sa buong mundo. Baka pagdating ng mga ilang araw, ilang panahon, mademolish na po yan. Kung ganyan po ang gagawin nilang paglilitis. Unang-una, hindi sumunod dyan sa Rome of Statutes nila. Hindi sumunod dyan. Mga kabayan, tinanggap nila yung kidnapping ang ginawa. Mga kabayan, at ang dating Pangulong Duterte ay walang mga kaso sa Pilipinas na isinasampa para sabihin mo na hindi kayang litisin ng bansa ang dating Pangulong Duterte. Para sabihin mo na ang ICC na ang maglitis dahil hindi kayang litisin ng ating bansa ang dating Pangulong Duterte. Paano masasabing hindi kayang litisin? Wala ka naman isinasampang kaso pa na ikinaso mo sa dating Pangulong Duterte. Sige nga, doon pa lang sablay na sila eh. Di po ba? Papasok lang ang ICC kung talagang hindi nila kaya at magulong-magulo ang ating bansa at hindi nagpapunction ang ating judicial. Ang ating korte, ang ating hukuman, ang ating Supreme Court, nakita nyo po, buhay na buhay. Bukas. At napakaraming kaso na nililitis kahit ubod ng bagal. Hindi po ba? Kaya nga tayo na babagalan eh. Kaya nga po ito, tumatagal itong issue ng dating Pangulong Duterte na dapat tapos na yan eh. Dapat po matagal na umuwi ng bansa natin yan eh. Bakit ko po nasabi? Kung pinalalabas lang po ng maaga ang desisyon na ginawa nila sa pag-aresto ng dating Pangulong Duterte, sa ginawa nilang pag-aresto, kung sasabihin lang po ng Korte Suprema ang totoo at ng Ombudsman, tapos na po ang boxing eh. Di po ba? Dahil napakarami na po nagpapatotoo, kahit po mga justices, mga retired justices, magagaling na abogado, na illegal ang ginawa nilang pag-aresto sa dating Pangulong Duterte. Kidnapping, walang due process na nakuha. Alam po natin yan. Alam din po nila yan. Kaya nga pinagtatakpan nila yan eh. Kung saan-saan nila dinadala ang issue. Hindi po ba? Pero kung ang Korte Suprema ay maglalabas lang ng desisyon at ang Ombudsman, tapos na ang boxing eh. Mali ang ginawa nila. Kidnapping. Dapat nga kasuhan pa. Kasuhan pa ang mga kasabot dyan eh. Dahil mali ang ginawa nila. Paglabag sa ating batas. Di po ba? Kaya nga lang po, nagkakaroon po yata ng takipan di umano. Hanggang ngayon, ayaw pa rin ipalabas ng Korte Suprema ang totoong nangyari. Ano ba ang desisyon sa ginawa nilang pag-aresto? Tama ba o mali? Ayaw pa rin nilang ilabas sa Pilipino ang katotohanan. Tama ba ang ginawa ng pamahalaan ng binagoong Pilipinas? At ganun din po ang Ombudsman. Hanggang ngayon po, malapit na po magretiro. Yung Ombudsman natin, si Martires, wala pa rin pong nilalabas ayon po sa batas. Sila po ang maalam sa batas. Pero yung mga matatalino sa batas, pagdating sa issue ni dating Pangulong Duterte sa kanyang pag-aresto, nagiging bobo sa batas, di umano. Yung matatalino sa batas. Komento ko po mga tambay.
Kaya po nagtatagal ang dating Pangulong Duterte dahil nagkakaroon yata talaga ng sabwatan. Hindi po ba? Nagtatanong lang si Kamanong dahil nga po yata sa pera. Kaya nga po, pera-pera. Kaya ang dating Pangulong Duterte na politika, demolition job, sa isang damukal na pera yata ng taong bayan pa. Yun ang napakasakit. Pero umaasa naman po tayo. Katulad ko po mga tambay, umaasa po ako, ang inyong lingkod, na makakalaya po ang dating Pangulong Duterte. Kahit po ano gawin nilang panggigipit, kahit ano pong gawin nila, at kahit po ubusin nila ang pera ng taong bayan para po dyan sa ginagawa nilang panggigipit at demolition job sa dating Pangulong Duterte, at ibigay nila ng ibigay ang ating pera sa ICC, lalabas at lalabas pa rin ang katotohanan. Wala pong baho. Walang baho na hindi alingasaw. At kailanman po mga tambay, hindi po maitutuwid ang mali. Never pong maging tuwid ang mali. Mga kabayan, meron pong lalabas na katotohanan dyan, mga kabayan. Dahil napakarami pong bansa na napakagagaling po. Higit, lalo-lalo po dito sa mga ICC prosecutor pagdating sa batas. Nagiging bobo lang po kasi ang ICC, mga kabayan. Nagiging bobo lang yata sila di umano. Dahil nga po sa pera. Hindi kaya. Kaya ang paniwala ko po dyan, mga kabayan, makakalabas po yan. Kahit po ano gawin nila. Kahit po dalhin nila ang pera natin dyan sa ICC para hindi nila mapalabas, malalabas po yan. Dahil nakatutok po dyan, nakatingin po ang mata dyan ng isang damukal na leader sa buong mundo. Nakatutok po dyan dahil kilala po ang dating Pangulong Duterte at nire-respeto po yan. Meron po silang respeto dyan ang mga leader na matitino. Huwag lang po yung leader sa atin. Yung leader sa atin ngayon na nagpatapon dyan, unang-una pong walang respeto yan sa magaling na leader. Yan po yan, ganyan po yan. Kaya makakalabas po yan mga kabayan. Konting tiis lang po at syempre po, isama po natin sa panalangin na syempre po, madugtungan po ang buhay at kalakasan ng ating dating Pangulong Duterte sa kanya pong katandaan at syempre po marami na rin po siyang karamdaman. Hindi po ba? At nababalitaan pa nga tayo ng mga pamilya Duterte. Meron po sila ma-update sa atin na talagang humihina. Siyempre po, nawawala ng gana sa pagkain. Siyempre, dala po ng stress, pag-iisip. Siyempre, lalo na kung tayo may edad na. Tapos wala tayong kasamang pamilya. At talagang iisipin mo yon. Tapos yung lugar na pinagdalan sa'yo ay hindi ka pa pamilyar, lalo sa weather. At pangalawa, lalo sa pagkain. Iba po ang pagkain nila sa pagkain natin. Kaya isa rin pong nakakawalan po ng gana yan kung hindi ka pamilyar sa pinapakain sa'yo. Hindi po ba? Muli po mga tambay, maraming salamat po sa nakagusto po ng ating Tambay Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. At sa ating mga subscribers, maraming salamat po mga kabayan. Mabuhay po kayo. Ingat po kayo mga kabayan. Alam naman po natin na mahirap na po ang sitwasyon natin sa ating bansa. At maraming salamat din po sa mga nagbibigay po ng biyaya at tulong po sa inyong lingkod. Thank you po. Shoutout po. Kingston 123 ng Hong Kong, Eric Hershio ng Canada, Jake Yahoo 4531 ng Maisog, California, USA, Gina Ray Solidides ng Berlin, Germany, Julieta Silona ng Sydney, Australia, Baby Roman, Ate Isa ng Cagayan, Jem Aris ng United Arab Emirates, Jobelin Watanabe ng Japan, ako si Pilam, Ani Jo, Teodorico Erguisa Jr., si Arfel Villacorta, Wills Bubbles 5697, Rosalina RK, Team 888, Michelle Yamaguchi Vlog, at si Norma Garcia. Thank you po mga kababayan. Maraming salamat po sa mga biyaya po ninyo. Maraming salamat po. Mabuhay po kayo at syempre po, ingatan po kayo lalo po sa inyong mga paggawa. Thank you po. At syempre po, uulitin ko pong muli mga tambay na sana po mga kabayan, isama po natin sa ating mga panalangin at dasal na maingatan po ang pamilya Duterte, ang Vice President, at lalo po ang ating dating Pangulong Duterte na masyado po talaga nila pinababagsak at pinulitika. Ay sana po madugtungan pa po ng mahabang buhay, kalakasan, at makabalik na po sa lalong mabilis sa ating bansa mga kabayan. Maraming salamat po. Maraming salamat din po mga tambay. Sa muli, paalam po muna. Ingat po tayo. Bye-bye.